mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay atin pong ginugunita ang kapistahan ni Apostol Santiago. Si Apostol Santiago po ay isa sa mga disipulo o 12 apostol ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Kapatid po siya ni Apostol San Juan at sila pong magkapatid ay tinatawag na Boanerges o yung in English, Sons of Thunder. Dahil ang magkapatid na ito ay magaling sa kanilang pananalita, matikas, at tumatalab ang kanilang mga sinasabi. Alam po ninyo, kung narinig nating mabuti ang ating ebanghelyo, hiniling ng ina ng magkapatid na Apostol Santiago at San Juan na maupo sila sa luklukan ni Jesus Nazareno sa gawing kanan at sa gawing kaliwa. Ngunit anong sinabi ng ating mahal na pong Jesus Nazareno? Kung mababata nila ang mga daraaning paghihirap ng poong Jesus Nazareno, doon lamang sila magiging karapat-dapat. At sinabi pa ng ating Panginoon na hindi siya ang magpapasya sa luklukan kung hindi ang Diyos Ama. At pagkatapos nito, nagalit ang mga kasamang apostol at nagpaliwanag sa Jesus Nazareno na sinumang nais na maging dakila ay dapat maglingkod. Tunay ngang ang paglilingkod natin sa Diyos, hindi madali. Ang paglilingkod natin sa Diyos, nangangailangan ng ibayong sakripisyo. Ang paglilingkod natin sa Diyos, susubukin tayo sa pamamagitan ng iba't ibang hamon at suliranin sa buhay. Kamakailan lamang sa mga nagdaang araw, nakaranas tayo ng hindi inaasahang tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, marami sa ating mga kadiboto, kababayan at mga kapatid sa Metro Manila ang nakaranas ng matinding pagbaha. May mga ibang naulat na rin na nabuwian ng buhay. Gayon din, maraming ari-ari ang nasira, maraming kabuhayan at nasalanta. Ang isang maliit na bagyo ay naging isang super typhoon. Naaalala ninyo, huli natin itong naranasan noong bagyong Ondoy, na kung saan walang tigil ang pagbuhos ng ulan. Kaya marami din ang mga simbahan na sa kasalukuyan ay baha din. Marami sa mga simbahan nagiging kanlungan ng mga nagugutom at mga kapatid at kadiboto din natin na walang matirhan sa kasalukuyan. Minsan napapatanong tayo kung bakit para tila baga hindi nauubos ang mga pagsubok at unos ng buhay. Minsan napapatanong tayo kung bakit lagi natin nararamdaman ang mga ganitong sitwasyon at mga ganitong kalagayan sa buhay. Minsan napapatanong tayo, naririnig ba ng Diyos ang ating mga panalangin, ang ating mga dalamhati, ang ating mga hinaing, at ang ating mga paghihirap? Kasama ba natin ang Diyos sa bawat pagsubok na ating nararamdaman? At simple lamang ang sagot, kasama natin ang Diyos. Kailanman hindi nagpapabaya ang Diyos. Kailanman hindi nauubos ang awa at grasya ng Diyos. Kaya nga ang mga simbahan bukas sa mga taong nangangailangan.
sapagkat ang awa at paglingap ng Diyos hindi nauubos. Ang pagmamahal ng Diyos walang katapusan. Minsan ang hirap isipin na sa gitna ng mga ganitong pagsubok, kung nararamdaman ba natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Bagamat ang iba sa atin may mga ganyang katanungan, ang realidad, ang katotohanan, maramdaman ba natin o hindi, kasama natin ang Diyos. Maramdaman man natin o hindi, hindi mauubos ang pagmamahal ng Diyos. Lagi ngang sinasabi, di ba, kagaya ng anumang lakas ng bagyo, ang mga unos ng buhay ay parang ganito lamang. Titigil at titigil din. Anumang lakas ng bagyo at pag-ulan, makakabawi at makakabangon din tayo. Ang mahalaga, alam natin na may katuwang tayo sa isa't isa. Na alam natin na maaari tayong magdamayan. At sa mga ganitong sitwasyon at pagsubok ng buhay, sinusubok ang ating pananampalataya. Sinusubok ang bawat isa sa atin kung gaano kalaki ang puso natin upang tayo'y magbigayan, upang tayo'y magtulungan, at upang tayo ay magdamayan. Kaya nga ang panawagan sa bawat isa sa atin na tayo'y makipagtulungan, na tayo'y tumulong sa abot ng ating makakaya, sa ating mga kapatid na naghihikahos at mas higit na nangangailangan sa mga sandaling ito. Hindi ito ang panahon upang tayo'y magtago ng ating mga kagamitan para ating sarilinin, ang ating mga kayamanan upang sa sarili lang natin ito magamit. Ito ang panahon ng pakikipagdamayan. Ito ang panahon ng pakikipagbahaginan. Alam natin maraming mga pamilya ang naapektuhan. Marami sa atin ang Quiapo Church naging kanlungan simula umaga ng ilan sa ating mga kapatid. Atin silang tinulungan, pinakain, pinatuloy, sapagkat ang dambana ni Jesus Nazareno ay tahanan ng bawat Pilipino. Ang dambana ni Jesus Nazareno para sa ating lahat, higit sa lahat, para sa mga mahihirap, para sa mga kapatid nating dukha, at mas higit na nangangailangan. Kaya nga tuloy-tuloy ang pagtulong ng simbahan, sapagkat ang simbahan na ito ay itinatag mismo ng ating mahabagin, ng ating maawain at mapagmahal na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. At ito ang tinutukoy ni Jesus sa ating ebanghelyo, na tayo ay maglingkod sa isa't isa, na tayo ay maglingkod sa Diyos, na ibigay at ialay natin ang ating buhay sa ngalan ng pag-ibig, sa ngalan ng pagdadamayan, at sa ngalan ng pakikipagkapwa-tao. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa mga panahon na ito na tayo ay sinusubok ng mga kalamidad at unos ng buhay, ito ang panahon upang tayo'y magtulungan. Ito ang panahon upang ibahagi natin ang ating sarili sa iba. Ito ang panahon upang ipaabot natin ang ating pagmamahal. Ito ang panahon
upang mas lalo tayong kumapit sa ating Panginoon. Alam natin at alam ng ating puso, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.